Sakto. Morning mga kasakto. So mga kasakto, update tayo sa ating talong na intercropping ni Litos noon. Pero ngayon, yan, wala na si Litos. Pag wala ni Litos, automatic si talong pumalit o yung occupy ng space na tinapos na ni Litos. May konti-konti pero wala na yan sa market. Yung bigayan ng mga akuan, wala na yan talagang bibili. Pero lang sa mga retailer, pwede pa yan kung nag-i-display ng wala kang ibang trabaho, yun lang, nag-display ka doon. So pwede yan, for the sake na may binta mo talaga. Ano-ano ba yung mga ginawa natin dito sa update natin ngayon? Pero siyempre rin, maniwala kayo sa hindi, isang pakain lang yung ating talong. Synthetic fertilizer, kaisa lang, one time lang, kasi alam ko pag intercropping, yung mga ugat niyan tatagos pala dito na yung ugat niyan. Diyan aakyat na yan sa puno dito. So kung yung ugat is tatagos na sa kanyang puno, dito na yan, oh. Puno ni Litos, wala na. Pinakain natin ito ng katatlo noong buhay pa siya. Hindi pa natin na-harvest. Observe nyo, punutin natin, no? Yan. Yung mga synthetic fertilizer, organic na linagay natin dyan, nandyan lahat, tatlong pakain na todo talaga. Synthetic fertilizer, more on synthetic. Pero nakaputing yung, o napaupo yung organic. So, kita nyo sa ugat, oh. Ito lang na yung kuwan. Meron pa rin yung organic na marami. Yung ugat niyan sa talong natin na tinanim na intercrop, saan pupunta yan? Dito. Hindi na na-mix. Yun ang naka-advantage ni intercropping. Hindi na kayo mag-araro, wala na, pagamas na lang o yung padamo ng ating Litos. Kasulukuyan tayo ngayong patubig o yung ating shower. Kagabi 10 ito, ngayon natirahan na lang tayo ng 5. It's because merong nangyari sa isang linya natin sa tubig. So doon napakahirap kung wala kang body doon, body system yung kuhanan ng tubig, kasi doon sa paanan ni Mount Canlaon, doon natin kukunin yung tubig. So napakahaba yung proseso, tapos yung kumuha is napaka laborious and very dangerous sa ngayon. It's because yung Mount Canlaon patuloy pa rin nagkaalboroto o nagbigay ng mga asphalts dito sa baba. So continue rin tayo sa pag-alaga kahit dito sa baba ng ating talong, ating mga tanim. So for the purpose na maganda yung presyuhan at yung pag-alaga natin, continue lang. Kaso yung ating tao ngayon, medyo na short din tayo kasi maraming gawain. Sa first batch natin, continue pa yung harvest doon sa baba. First batch yun. So konting puno lang yon, half lang sa ganito, kasi dito 2K ito, doon is nasa ano lang, 900 lang ata. So sobra ito, kalahatiin to, hindi pa tatalbos. Yung ating third batch hindi pa natanim dito sa baba, pero at least nakapag-harvest na tayo ni first at second, kahit pa kunti-kunti lang. Yun talaga pag nagtatalong, tibay ng sarili, tiwala sa sarili, tibay ng loob. Yun ang pinakasikreto ng ating pagtatalong. So isa natin subscriber naman, so nagpasalamat din tayo sa mga comment sa ating Facebook at nag-PM sa atin na ganyan yung gagawin. Marami ding naitulong. Hindi naman tayo perfecto sa gawain ito. Talagang sinusunod lang natin kung ano pinapang
hinihingi ng ating tanim na talong. So sa pag-aalaga ng talong, hindi tayo expert, kusang experience lang at kusang ginagawa natin kung anong kulang niya. Again, ulit-ulitin ko, hindi yan tao, hindi yan humihingi ng kakain ako, iinom ako, maliligo ako kasi niinitan ako. Hindi yan ganyan ang tanim. Dapat sa tanim, kung ano yung kulang, ikaw na yung kusang magbigay. Example nito, tuyong-tuyo kahapon kasi malakas yung init. Napakalakas yung init kahapon. So umabot siguro, pumalo dito ng mga 39 to 38. So talagang tuyo-tuyo yung ating talungan. Hindi naman ako nabahala kasi yung ating binigay na fertilizer, nakamix nilito sa pag last na abono is may Unique 16. Malamig kasi si 16. Yung Unique 16 hindi yung Nitrabor. Yung Nitrabor mixing lang yon. Tapos pasali na yung pag-abono. So yan, dito is basa na. Diyan sa side na yan, hindi pa. Next move, dito siya ilagay natin sa area na to. Sa ganon, ma-survive din niya yung basa. Dito sa area na to, basa na. Yan. So dito, so mga na-half na siguro natin isang gabi. So pag gabi, isang lipatan lang. Yung 10 sana dito, isang lagayan na sana. Kaso lang, may trouble sa isang linya. So dito, tuyong-tuyo. Ito yung itsura pag tuyong-tuyo. Yung mga litos, pwede pa itong marbes. Ayan, tigas pa. Dalhin natin ngayon sa market. Again, monitor kayo sa mga yellow mosaic virus o yung kulay yellow na dahon. Talagang kung may nag-advise sa inyo na ang tao dito, tumba naman yung isa. Mahirap. May nag-advise sa inyo na pulyar, yung especially yung nagtitinda. Sabi nila na maano lang daw, ma-cure, curative lang. Pwede prevention. Pero yung curing, wala pa akong experience nun. Kasi yung curing, yung pagpapagaling sa may virus, wala pa ata yun. Yung sa antibodies lang, o yung sa kanyang puno, talagang mag-cure yun kung hindi pa maglalakas. So ito, gaya nito, hindi ito dapat tularan. Tingnan nyo, ang lusog ng puno, bubunga pa sana yan, pero once na labas yung kanyang bunga, low quality na yung reject. So napaka low price. So hindi siya abot sa mga ganon quality katulad ng normal na hindi yellow. So ang solusyon nito, yan lang talaga. Sakit man sa loob, sakit man isipin. So yan lang ang solusyon. Yan. Tapos ilagay nyo sa area na malayo sa tanim nyo. Huwag nyong idikit kung saan saan. Proper disposal, pwede nyo ilibing yung binunot nyo. Tapos ng libing, huwag na magseremonyas kasi tanim yan. Yan lang muna ang kunting update dito sa ating area, Canlaon City, Negros Oriental. Gusto man nating mag save sa gastos, kailangan pa rin gumastos. At least konti lang yung gastos. Tanim na ng tanim. Nang sa ganon may anihin sa balang araw. Salamat, Insakto TV.